wait lang, huwag ka muna mag-scroll. So syempre, magbibigay muna tayo ng word of the day. At hindi natin malilimutan yun sa bawat araw natin. No? At bago yan, God bless po sa lahat ng tumakbo po na ating mga barangay officials natin, including po yung ating barangay captain at saka yung mga councilor po nila, including po yung ating mga sangguniang kabataan. No? At tandaan lang po natin na lahat po ng mananalo sa araw na to is will po yan ni God. Kasi wala naman po talagang nailagay sa pwesto na hindi naman will ni God. Okay? Kaya lahat ng bagay, kung sino man manalo ngayon, may rason po yan kung bakit sila yung nanalo. At syempre, yung isi-share natin sa ngayon is kapag po ba na-assault natin yung ating kapitan, no? Ano po ba yung maari or magiging krimen ng isang tao na nag-assault sa ating barangay captain, no? So tandaan lang po natin kung sino man po ang mag-assault sa ating barangay captain, including po yung ating barangay chairman, ay maaari po silang managot ng tinatawag nating direct assault po yan under ng Article 148 of Revised Penal Code natin. Sapagkat doon po sa ating direct assault, sino po ba yung pwedeng maging biktima dito? Ang pwede pong maging biktima ng nasinabi nating direct assault ay any person in authority, including po yung agent of person in authority natin. Pag sinabi po nating person in authority, kabilang po dito yung ating mayor, barangay captain, including po si ski chairman and so on. Napakarami po nila which is mentioned po sa ating batas, no? Under po sa ating Article 148 of Revised Penal Code. At syempre yung ating namang person in authority, nandyan po yung ating tinatawag na mga PNP personnel or any private person who give aid to the person in authority. So ibig sabihin kahit po ikaw ay private person, pero kung ikaw ay tumulong na po sa ating person in authority, ay maaari ka na pong magiging agent of person in authority. So ibig sabihin po pala, ang direct assault ay maaring makomit po ito sa ating mga person in authority. Example po, yung ating barangay captain, inassault ko. So magiging liable po ako ng direct assault. Or else, yung ating mga PNP personnel or police officer natin, so inassault ko sila, so magiging liable po ako ng direct assault. Okay? Or any private person na who give aid to the person in authority. Like for example, ako ay isang kapitan, okay? Tapos itong si Pedro, isang private person, nakatambay lang. Tapos ako ay nasuntok ni Juan. So ngayon si Juan ay liable po sa akin ng direct assault. Ngayon, ito naman si Pedro na private individual tumulong sa akin. Nung pagtulong niya, nasuntok din siya ni Juan. So si Juan is maaring liable din doon kay Pedro ng direct assault. Sapagkat si Pedro as a private person, nawawala yung kanyang pagiging private person. Nagiging agent of person in authority siya kasi nga tumulong siya sa akin as person in authority. So ibig sabihin, yung equivalent niya is magiging equivalent na siya sa mga PNP personnel natin which is agent of person in authority. Pero kung nagkataon po ako ay isang public officer na, ako ay police officer, ako ay isang PNP personnel, tapos ako ay nasuntok ng isang tao. So ngayon, ang liable niya sa akin is direct assault pa din kasi nga agent of person in authority man ako. Pero yung si Pedro na private individual na tumulong sa akin at tapos nasuntok din siya ni Juan, ngayon, hindi na magbabago yung kanyang capacity, mananatili siyang private individual sapagkat ang kanyang tinulungan ay agent of person in authority naman ako. Okay, kaya tandaan lang po natin para masabi po nating agent of person in authority, yun po yung ating mga police officer, including po yung any private individual who give aid to our person in authority. Sana nakatulong sa inyo yan at syempre, ito pa rin yung lingkod, your Mr. Today, Emmanuel Damaster Schumann, Villas Carlos, CBRC, National Tour and Religious Community. God bless you all. Have a nice day ahead. Thank you so much. Thank you. God bless you.